namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pong pagnonobena. No? Ito ay 9 na araw, kaya pagnonobena kapiling o kasama si San Jose at sinasamahan natin siya na samahan si Maria. At habang sinasamahan natin, siyempre ang paanyaya sa atin ay mapagnilayan natin din ang mga bahagi o pangyayari sa buhay natin dahil ang nangyari sa kay Jose at kay Maria ay nangyayari din sa atin magpasa hanggang ngayon. So review na tayo, pangatlong araw na, Nay, ano ba yung unang araw na pinagnilayan natin? May pinakilala sa atin nung unang araw. San Mateo. Yun yung ebanghelyo kahapon at ngayon, San Mateo. Ano yung unang araw? May naririnig na akong tamang sagot, Ano yung unang araw, ate? Brad, ano yung unang araw? Unang araw. Tulog ka nung unang araw? Nakalimutan. Pero nandito ka,
Unang araw, December 16. Tama naman. Ano ang pinagnilayan? Sino ang pinagnilayan sa Ebanghelyo natin? Si San Juan Bautista. At ano ang naging role ni San Juan Bautista na ipinakilala ni Jesus? Ano ang kanyang naging role? Ate, ano ang naging role ni San Juan Bautista? NGC, ano ang naging role ni San Juan Bautista sa kwento na ating pong pinagninilayan? Sino si San Juan Bautista? Sasagot ka ba? Sino si San Juan Bautista? Ha? Pinsan ni Jesus? Ano ang naging role ni San Juan Bautista? Bago pa dumating si Jesus, di ba? Pinakilala si San Juan Bautista bilang... Okay. Sabihin nyo nga, tagapagpatotoo. Sabihin niyo po, tagapagpatotoo. Yan, okay na. Huwag na ubo-ubo. Kunyari, pag tinatanong, ubo-ubo. Pag hindi alam masagot. Yan. So, si San Juan Bautista, ang kanyang naging role at tagapagpatotoo. Kasi kung tutusin, alam nyo, sa unang araw at sa huling araw, si San Juan Bautista naman ang babanggitin. Tandaan niyo yan, ha? So, si San Juan Bautista, sinabi ni Jesus na parito siya para magpatotoo. Kahit hindi kailangan ni Jesus ang patotoo ng tao, pero tinatanggap niya ito dahil yon ang naging role ni Juan Bautista. Tagapagpatotoo. Tagapagpahayag muna, nasasabihin niyang darating na ang Panginoon. Yun ang role ni Juan Bautista. Kahapon, ikalawang araw, ano-anong mga pangalan ang maaalala ninyo? Ano-anong mga pangalan? Marami yun, di ba? Sige nga, magbigay lang at least. Ayon kay Google, yan. Sino yan? Kay GPT. May lecture. Very good. No? Sige nga, Brad. Anong mga pangalan? Ilan lang sa mga pangalan na maalala mo? Jacob, ama ni Jose na asawa ni Maria. Ang bilis naman, doon agad, natapos. Yung pinakadulo, si Jose, na asawa ni Maria, na ina ni Jesus. Pero bago yon, sino yung ibang mga lahing pinagmulan ni Jesus? Si Haring David po. Si Haring David. Si David. Brad. May mga pangalan. Pangalan. Magbigay ng ilan lang sa mga pangalan na medyo... Nay, baka kausapin ka ni San Pedro. Sige na, no? Baka makatulog ka kay dyan. Sige, San Pedro, pagkising mo, langit na. Mga pangalan. Bukod kay Jose, bukod sa pangalang David, ano pa ang mga pangalan na binanggit? Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim o Abraham? Abraham. Brad. Magbigay ng pangalan. Andito ka ba kagahapon? Wala. Absent. Pangalan. Sige na, mga pangalan. At sana ito na yung mga pinipili niyong pangalan, ha? Pag nagpapangalan kayo, kung ano-ano mga pangalan. Ilan sa mga pangalan? Kayo po. Maria. Nabanggit na yung Maria. Mga ibang mga pangalan na binanggit mula, na lahing pinagmulan. Di ba yun yung pinag-usapan hapon? Ipinakilala yung lahing pinagmulan ni Jesus. O Brad, ngayon nakikita ka na doon, no? Dali. Wala na ang pangalan. Sino? Ezekiel po. Ezekiel. May binanggit din si Amos. Sino pa? Solomon. Sino pa? Si Aram. Sino pa?
O, sagot naman tayo dyan, no? Huwag lang puro forma tayo, di ba? Dapat nakakasagot. Sino pa? Di ba? Si Ezekias, si Salatiel, si Barakel, si Zoroboam, di ba may mga ganong pangalan na binanggit? Okay, at ang pinakuli, mayroon din si Jacob, si Asa, Salmon, yan, si Salmon, sino pa? Wala pa si Judas nun, ha? Wala pa si Judas, okay. So, ilan lang yun sa mga pangalan, no? Meron ka bang naalalang pangalan natin? Elizar, Judah. si Huda, yan. Ilan sa mga pangalan na pinagmulan ng laki bago sumulpot ang pangalan si Jose na asawa ni Maria na ina ni Jesus. Yan. So, iisa-isahin natin yung ilan sa mga pangalan at mga karakter na makikita natin sa kwento ng kaligtasan. So ngayon ay pinapakilala ay si Jose. Kaya maganda sa puntong ito, sa araw na ito, pwede ba magsitayo ang lahat ng mga tatay? Lahat ng mga tatay na naririto. Naku, endangered na. Konti na lang. Pwede bang palapakan natin ang lahat ng mga tatay na naririto? Yan. Salamat po sa inyong pagdalo kasi mahalaga po na sa isang ama na siya mismo ay nakakakitaan ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Kaya magandang kamustahin natin ang mga tatay natin. Kasi hindi ko alam, no, kung bakit ba tayo nagiging malayo ang damdamin o ang kalooban natin sa mga tatay. Karamihan. Kaya nga, no, hinahangaan natin yung mga tatay na hanggang ngayon nagsisimba, hanggang ngayon nakikita ng pamilya na sila ay mayroong pananampalataya. Pero gusto natin, subukan nating unawain ang pinanggagalingan ng ating mga tatay. Kasi parang ang mga tatay sila yung laging negative o kontrabida sa bahay. Antay-tahimik ng mga tatay. Diba? Bakit tahimik ang mga tatay? Sa mga kalalakihan dito, no, medyo delikado kapag tahimik. Yun yung maagang namamatay. Kaya tinan mo, puro nanay na anandi dito. Kasi yung mga nanay, bungangera. No, talagang nag-i-express kasi. Kaya mahaba ang buhay. Pero, tinan natin. Kasi sabi dito, si Jose ay isang taong matuwid. Tandaan niyo po ha, si Jose ay pinili ng Panginoon na maging asawa ni Maria at maging ama dito sa lupa ng kanyang bugtong na anak. So dito pa lang makikita natin, ang Diyos ang pumili kay Jose para maging asawa ni Maria at maging ama ni Jesus. So dito sa puntong nito, maunawaan mo din. Di ko lang alam, no, kung ano ba nangyari sa inyo, sa relasyon mo sa iyong tatay, kung sakasakali, o sakali lang, mabibigyan ka ng pagkakataon, pumili ng tatay, magiging tatay mo, pipili ka ba ng iba? Papalitan mo ba yung ngayon? Yan. Di ba? Magandang mapagnilayan. Kasi nga, tandaan nyo ha, ang Diyos ang pumili kung sino ang tatay mo ngayon. Pero yun nga po, no, intindihan. Si Jose, ang sabi sa kwento, bago sila ikasal ni Maria, nalaman niya na nabuntis si Maria. Hindi pa sila nagsisiping, hindi pa sila nagsasama. Pero nalaman niya na buntis na si Maria. At malalaman natin bukas yung totoong kwento, ha? Huwag kayong judgmental. Uunahan niyo na naman, ay, nabuntis ang landi kasi.
O bukas natin yan. Kaya nga mahalaga, inaalam natin ang kwento. Hindi yung basta na lang tayong nagbibigay ng sarili nating kwento. Kaya marami ng tao ang nasira dahil sa mga ganyang mga kwento-kwento. Kaya nga, iniimbitahan ko kayo, hihimay-himayin natin bawat araw. Ngayon, ang susubukan nating unawain sa pamamagitan ni San Jose, ang nangyayari sa ating mga tatay. Kasi ang katangian na binanggit, si Jose ay isang matuwid, pero si Jose ay tahimik, no, na dinadala niya sa kanyang kalooban kung ano ang nangyari. Kasi kapag nagwala si Jose, kapag yung nagsambulat ng damdamin si Jose nang hindi muna pinag-iisipan, maaring ikamatay ni Maria dahil kapag natuklasan na buntis na si Maria na hindi sila kasal, ayon sa kanilang batas noon, babatuhin si Maria. Kaya ang sabi, ang plano ni Jose, lihim na lang niyang hihiwalayan si Maria. Kaya si Jose, kinausap ng anghel ng Panginoon at doon ipinaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari. Yung hindi niya naiintindihan. Kaya itinulog ni Jose at sa kanyang panaginip, nakipag-usap ang anghel ng Panginoon. Hindi ba? Kadalasan, maganda po, subukan ninyo ha. Subukan nating unawain yung mga tatay. May pinagdaraanan ang mga tatay. May mga daladala ang mga tatay. Para bang naniniwala ako, no, ang mga tatay, may pangarap yan na maganda para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak, na minsan kapag nakikita niyang parang walang nangyayari, kaya dinadaan sa pag-inom, idinadaan sa pananahimik, idinadaan sa pag-iwas sa pamilya. Hindi sa gusto nila na ganyan ka na lang, no? Sa mga kabataan dito, hindi nila gusto na ganyan ka na lang, tatambay ka na lang, na hindi ka mabigyan ng magandang buhay. Kaya nga nananahimik yan kasi parang sa sarili niya, disappointed yan, na ano ba, wala na akong nagagawa, wala akong magagawa. Minsan tinadaan sa tapang-tapangan, dinadaan sa bisyo para makaiwas. Paano? No, sa karanasan ko din, sabi ko, di ba, dati nabanggit ko na, no? Kasi 10 kaming magkakapatid, no? 10 kaming magkakapatid. Dati, nagagalit ako sa papa ko. Ang papa ko, tahimik lang. Trabaho lang ng trabaho, hanap ng hanap kung anong part-time job o pwedeng mapagkakitaan, kaya laging wala sa bahay. Pag-uuwi na sa bahay, dahil nga para kumita ng pera, sasama kung kaninong barkada na mayroong pwedeng pagkakitaan. Pag sumama ka doon, siyempre mapapatagay, mapapainom. Kaya pag umuwi, papa ko, may tama na, lasing na. Siyempre, kapag lasing, ang mga lalaki, malakas ang loob. Napansin ko noon, no? Sabi ko, habang tumatanda din ako, dati naman close kami. Nung maliit ako, nakikita ko siya nagsisimba, sinasama niya akong magsimba. Pero habang lumalaki ako, lumalayo din yung agwat ko sa kanya. Kasi ang nakikita ko lang sa kanya noon ay yung kakulangan ng papa ko. Yung sinasabi ko na anak-anak kasi ng marami, hindi naman kami kayang suportahan. And then, siyempre, sa kalaunan, no, isa yun sa, siyempre, hiningi ko ng tawad sa kanya. Kasi nga, hinusgahan ko agad yung papa ko na hindi ko muna iniintindi at inuunawa din na mahirap din para sa isang ama na hindi makapag-provide.
Mahirap para sa isang ama, lalo na sa mga panahon ngayon na kung saan malakas yung pressure na dapat maibili mo kahit isang t-shirt na bago ang kanyang mga anak. Mahirap yon para sa tatay na hindi niya maibigay. Pero dahil nga tayo medyo selfish pa, nakasentro pa sa ating mga dapat mayroon ako nito, dapat mayroon ako niyan, kaya mas pinipili nating maghalit, magtampo, at isisi sa mga tatay yung sitwasyon natin. Pero ginagawa naman ng lahat ng papa ko na makapag-provide, na magkaroon kami ng handa pagdating ng Pasko at magkaroon ng kahit isang damit na bago. Pero sadyang mahirap ang buhay. At nahirapan yun. Pero yun nga lang, siyempre, nagalit na ako. Hinusgahan ko na yung father ko na mahina, walang kakayanan. No? Pero sinikap niya. No? Yun nga lang, no? Tahimik kasi. Ayaw magbahagi, ayaw magsalita. Na may pinagdadaanan, pero hindi naiintindihan ng kanyang mismong pamilya. Kasi, siyempre, yung mama ko, mainit na rin ang ulo kasi kailangan ng pagkain, kailangan ng kito, ganyan. Nawala tuloy yung paglalambing sa tatay. Nakafocus na lang doon sa yung kung ano ang mga kailangan. Kaya maunawaan natin, lawakan, lalo na ng mga kabataan dito, no? Lawakan at tingnan mo ang sitwasyon ng iyong tatay. Lalo pa ngayon, di ba? Konti lang yung mga tatay na naririto. Nasaan nga ba yung ibang mga tatay? Ayun, dahil sa kanilang iniisip, mas pinili na lang na makipagbarkada, mas pinili na lang na magbisyo. Kaya wala dito. Kaya maganda yung sa bahagi ni San Jose, di ba? No? Natulog si San Jose sa kakaisip nitong kung ano ang gagawin niya. Pero baka nasosobrahan na sa kakaisip yung mga tatay. Panahon na para gumising at tumindig at gawin kung ano ang misyon na pagiging asawa at pagiging ama sa pamilya. Kaya di ba sabi doon, no, nang magising si Jose, sabihin niyo nga sa katabi ninyo, gising na. Iba talaga natulog na, no? Pero maraming tatay hindi pa nagigising. Kaya magandang ipagdasal mo. Responsibilidad din natin bilang mga anak, bilang bahagi ng pamilya, ipagdasal ang mga tatay. Imbis na magalit tayo, imbis na ma-disappoint tayo, ipagdasal natin ang mga tatay na sa tulong ni San Jose, magising na rin at mamulat na rin at kanilang gampanan ang pagiging tatay at pagiging asawa sa pamilya. Sila ang haligi ng tahanan. O, tandaan mo ulit, ha? Siyempre, kailangan manggaling din sa iyo ang pagkaunawa. Tandaan mo, ang Diyos ang pumili kung sino ang magiging tatay mo. Kapag ang Diyos ang pumili at sinunod natin ito, magiging maayos ang ating buhay. Pero kung patuloy nating kukontrahin at patuloy tayong hindi susunod sa Diyos at lalayo ka lalo sa iyong tatay, hindi ka magiging kompleto. Hindi ka man, no? Parang sa ngayon, pwede mong isipin, hindi ka man nabiyayaan ng isang perpektong tatay ayon sa standard mo, ayon sa inaasahan mo. Pero yung tatay mo din naman ang kukumpleto sa iyong buhay. Hindi siya perpekto, pero ikaw, perpekto kang anak
para sa kanya. Amen.